Sound. Good morning. Sige, tayo muna tayong lahat. Lahat po tayo. Ayan. Sige. Sige, kunyari, situational. Kunyari, iikot ka, tapos yung mga taong nakikita mo hindi importante. Sige, 1, 2, 3. Kunyari lang. Ikot ka, tapos makikita mo may mga tao na hindi importante sa'yo. Titingnan ko yung reaction nyo. 1, 2, 3, ikot po. Sandali po, sige. Kunyari, hindi importante yung mga taong namimit mo ngayon. Sige, umikot ka, tingnan mo. Sige, tingnan mo yung mga tao, hindi importante ha. Ayan, okay na. Sige, ito muna kayo dyan, sandali. Next, ito naman. Kunyari naman, yung mga taong mamimit mo ngayon, ay matagal mo nang hindi nakikita, tapos siya ay best friend mo. Sige, go! Ayun. Praise the Lord. Ayan, okay na? Ayan, medyo, na-meet nyo na ba yung mga dati nyong kaibigan? Miss nyo na? Ayan, thank you po. Ayan, nagbabago ang sitwasyon sa paligid kapag kami mga, of course, nagsisimula sa isip, no, bumabayan sa puso. No, at katulad nung ginawa natin ngayon, no, sabi ko yung mga taong hindi importante. No, pero wala kayong reaksyon, para lang wala, dumaan lang kayo, tapos binaliwala niyo yung tao. Pero kapag ka-importante, lalo na kung kaibigan mo, long best friend mo na hindi mo nakikita, di ba, nagkakaroon ng connection. And importante po yan, no? Lalong-lalo na naniniwala ko na wala sa mga taga-GIA na hindi importante. Sapagkat, tingnan mo ulit yung katabi mo. Importante ba yan? Yan, kasi importante sa Diyos yan. No? Kahit sino pa yan, kahit ano pa yan, ang bawat isa ay importante sa Diyos. At kailangan natin silang i-treat na importante. Sige, palakpakan natin yung ating mga sarili. Ayan, sige. Sige, bago po tayo wag po muna yung tingnan po natin yung screen ko. Ayan. So, gusto ko lang ipaalala sa lahat yung ating vision, John 15:16, go, bear fruit, and that our fruit should remain. So yan po ang Tatak GIA Community. Tayo po ay binigyan ng vision. Pag sinabing vision, yan po yung tinitingnan natin na dapat ginagawa nating lahat. Of course, may mga specific na pinapagawa ang Panginoon. Yan po yung ating mission. So yung vision po, ito po yung tinitingnan nating lahat na dapat nangyayari sa atin in the near future. So specifically, ito yung dapat nating gawin in mission. So dapat ito yung ginagawa natin bilang mga taga-GIA. So katulad nung sinabi ko, Tatak GIA yan. At of course, namumunga. Tingnan mo yan sa tabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, mamunga ka! Mamunga ka! Ayan, purihin po ang Panginoon. So, yan po ang Tatak GIA. Tayo ay nakikinig at sumusunod. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka at sumunod ka. Nang may ngiti. Sorry. So, ayan po ang ating, paalala lang po ulit sa ating lahat yan. Naaalala natin yung ating vision, yung ating mission. Importante po yan. Kasi pag hindi natin alam ang vision and mission natin, magkakawendang-wendang po ang ating buhay. No? Parang kumpanya yan, merong goal na gagawin. No? Merong direction na gagawin. So the same thing with our church. Meron po tayong specific. No? So, sa kanya.
Yung remote natin. Wala. Sige, next. Next na lang. Yan po yung ating, sige, next. By the way, eto, meron tayong ginawang ganito ngayon. Si Asiel po gumawa niyan. Purihin po ang Panginoon. Praise the buhay ni Asiel. May mga pinagawa po ako sa kanyang ganyan. Yan po ang tatakjiya natin. Tsaka lahat ng legacy ng ating School of Workers na ginawa po ng ating founding father. No, ilalagay po natin sa ganyan, no, para manatili siya na nakikita natin lagi, nagpapaalala sa atin na yan yung ating mga gagawin, yan yung ating values and legacy na dapat nating ginagawa bilang mga taga-JIA community. So, amin po ba? Mahina. Amin po ba? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ngayong umaga. Kasi, katabi mo ay pogi at maganda. Sabihin mo naman doon sa sorry. Sabihin naman ng katabi mo, sabihin mo na sinabihan mo, ikaw rin pinagpala. Kasi mas maganda yung katabi mo at saka mas pogi. Ayan na, bulahan na. Next po, ayan. So, sabay-sabay po natin basahin ang key verse po na pag-aaralan po natin. 1, 2, 3, basa. The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Sa Tagalog, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga may hirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya na, haleluya! At sa mga bulag na sila'y makakakita na, haleluya! At isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Tayo pong lahat ay manalangin, pikit po tayong lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na aming binasa. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, Ama, na meron pong puso na punong-puno ng pagpapasalamat. Salamat po sa opportunity na mapag-aralan po namin ang iyong salita sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ang aming puso ay patuloy namin pong nais buksan. Ang aming kaisipan ay nais po naming maunawaan, Panginoon, ang aming pong pag-aaralan. Especially, Panginoon, sa aming pong purpose kung bakit mo po kami nilikha at ano po ang misyon ng aming Panginoong Hesukristo na dapat po naming gawin. Salamat po, Panginoon, na ang iyong kaharian ay patuloy na maitataas sa aming kalagitnaan. At salamat, Lord, that you will continue to align us, align our lives, Lord, with your will. Banal na Espiritu, continue to guide us into all truth and transform us into the likeness of Christ, that we may serve as His hands and feet in this world. Maraming po salamat, Panginoon. Tago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran, sa aking sarili. Inaamin ko po na wala po akong magagawa unless you use me. I'm just good for nothing. So I beg you, Holy Spirit, empower me please and give me words to say, to challenge your people, to encourage your people, at tunay na magkaroon po ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sige, makakaupo na po tayo. Ayan, yung team po natin for this month, hindi po tayo lalayo dyan. Of course, ang pinaka-Q4 natin is, hello, yan. Learning from Missionary Journeys. No, yan po ang, by the month of October, ang pinaka gusto nating maunawaan dyan, yung principle in Jesus Missions, Paul's Journey, and then the main message to focus of this series is to cultivate mission awareness. No, hindi ko isa-isay niyan, pero gusto ko mong tingnan yung baba. The mission of Jesus, andyan po yung principles and His objectives.
training, mentoring, equipping, and then church planting, multiplication, expansion strategies, and empowerment, no? And signs and wonders. Ito pong mga team natin for the month o for the quarter ay isang taon na po namin itong ipinag-pray, no? As part ng Execom, kami po yung naatasan na bumuo ng lahat ng mga topic for 2024. And sa 2025 din po ay nag-i-start na rin po kaming manalangin para sa gagawin sa 2025. So purihin po ang Panginoon at I am part of that group na gumagawa ng direksyon para sa ating simbahan. At naniniwala ako na marami pang gagawin ang Panginoon sa ating simbahan as individual and as a church. So, yung main background po ng ating binasa, gusto ko lang pong, sige, ang title po ng ating pag-aaralan ay Understand Kingdom Purpose. Tapos sa ilalim niyan ay The Mission of Jesus. So, yan po ang title na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, ano ba yung salitang understanding, no? Of course, gusto nating sabihin diyan na kapag gusto nating maunawaan ang isang bagay, of course, kailangan nating tingnan, no? Kailangan nating pag-ukulan ng oras para maunawaan natin at maintindihan natin. Katulad nung katabi mo ngayon, no? Kilala mo na ba yung katabi mo? Tapikin mo kasi natutulog. Umpisa pa lang, natutulog na. Ayan. Kilala mo ba yung katabi mo? No? So, naiintindihan mo ba kung bakit siya ganyan? So, meron tayong nais na maintindihan. Alam nyo, sa title pa lang, sabi na gano'n, Understanding Our Kingdom Purpose. Ano ba yung kingdom? Okay, ang kingdom, sabi na gano'n sa isang libro na napag-aralan ko at narinig ko, no, nabasa ko, Kingdom of God is not a religion. Again, Kingdom of God is not a religion, but a governmental reign of God here on earth. Kaya nga ang tawag sa atin ay citizenship of heaven. We are ambassadors of Christ here on earth. So kapag ikaw ay citizen, ibig sabihin meron kang bansa. Meron kang bansa na konektado ka. So kapag ikaw ay citizen ng heaven, ibig sabihin, ano ang government na nire-represent mo? Anong government na nire-represent mo? Kingdom of God. Maliwanag po ba? Kingdom of God. So, heaven. At sino ang king sa kingdom of God? At ano ang constitution natin sa kingdom of God? The Bible. At ano ang communication natin sa kingdom of God? Prayer. Ano ang language natin sa kingdom of God? Heavenly language. Speaking in tongues. That is our heavenly language. School of workers. So kung ikaw ay citizens of heaven, merong constitution ang heaven na nire-represent mo, at yan ay ang Biblia. So dapat ang Biblia alam natin. Dahil nire-represent natin ang kingdom of God, which is our government. Kaya nga ang tawag sa'yo, ambassador. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang kagalang-galang na ambassador? Mga kapatid, ang ibig sabihin po ng Kingdom of God, katulad ng sinabi ko, Kingdom of God is not a religion but a governmental reign of God on earth manifested through the lives of His people. Ano ang ine-emphasize ng Kingdom of God? It emphasizes the kingdom is about God's rulership and dominion. Ulitin ko, it's about God's rulership and dominion. So His authority over heaven and on earth being exercised through us
as humanity. Maliwanag po ba? Hindi naka-heaven, hindi maka-align. Okay, meron tayong government. Ang king natin ay, of course, kingdom of God. So, nire-represent natin ang kingdom of God. Ang tawag sa atin ay citizens of heaven. Tayo ay ambassador ng Panginoon. Kaya nga kung ikaw ay nasa trabaho, ikaw ay pinadala ng Panginoon dyan. You are ambassador to that area, to that marketplace. Hindi ka aksidente na nandiyan sa trabaho mo o nandiyan sa school mo. Ikaw ay citizens of heaven. Ikaw ay ambassador ng Panginoon dyan. So ang dapat na salita mo ay ano? Ano dapat ang language mo? Heavenly language. Kami po ay may pagkakataon na tumira kami sa bahay ng Consul General sa New York at lahat po ng mga karamihan ng mga ambassador, Consul General nandoon sa area na yon. No, sa area na yon sa may New York. Malapit sa ano nga ba yon? Times Square ba yon? Yel? Times Square. No, malapit sa Times Square. Lakad lang. Pagbaba mo na ganyan, ilang hakbang lang, nandun ka na sa pinakamahal na area sa New York. No? And kapag ikaw ay nakatira sa ganong klase ng environment, can you imagine, kapag ikaw yung bahay mo may watawat ng Pilipinas o yung lugar na yun may watawat ng Pilipinas, pag-aari ng Pilipinas, batas ng Pilipinas ang nasusunod doon. Kita mo yung mga tumatakbo na mga, kunyari, Amerikano, para hinahabol sila ng mga ibang bansa. Pag tumakbo sila sa embassy nila, anong mangyayari? Hindi sila pwedeng galawin. Bakit? Nasa loob sila ng property ng bansa nila. Maliwanag po ba? Maliwanag po? Baka hindi niyo pa nauunawaan. Ulitin ko, tayo po ay citizens of heaven. Sinong nire-represent natin? Kingdom of God. Ano ka? Ano ka? Ambassador. Pinadala ka ng Panginoon dyan sa area mo na yan. So gawin mo yung purpose kung bakit ka pinadala dyan. Ito po yung pag-aaralan natin. Understanding the kingdom, our kingdom purpose. No? So that is the kingdom of God. Next. The original intent, no? Ito po yung purpose. So ito po yung original intent sa Genesis chapter 1 verse 26. Lagi po nating pinag-aaralan to. Lagi po nating naririnig ito. The original intent for man. Hello? Alam nyo, maraming Kristiyano, I'm sorry to tell you, maraming Kristiyano, kahit Kristiyano na, hindi pa rin nila alam kung bakit sila nilikha ng Diyos. At nakakalungkot. Paikot-ikot kasi hindi nila alam yung purpose kung bakit sila nandito sa mundo. Tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba ang purpose kung bakit ka nilikha? Alam mo ba yung purpose kung bakit ka nasa trabaho mong yan? Alam nyo, 90% ng tao hindi alam sagutin yan. Kaya nga namamatay ang mga tao na hindi nila naunawaan kung bakit sila nilikha ng Diyos. At yun yung pinakamalaking tragedy sa buhay ng isang tao na namatay ka, hindi mo alam kung ano yung purpose mo, hindi mo alam, hindi mo natapos yung ginawa o yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo si Paul, he intentionally died. Maraming tao ngayon takot matay
Kasi ang tingin nila hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. Maraming tao ngayon, kahit Kristiyano na, takot mamatay. Kasi hindi nila alam kung nagawa ba nila yung pinapagawa ng Diyos sa kanila. I remember Nanay Lem, sabi niya, tapos na ako! Tapos na yung pinapagawa ng Panginoon sa akin. Wala na akong gagawin. Ito rin ang sinabi ni Paul, and I quote, sabi ni Paul, I have finished my course. I have kept the faith. I have been poured out like a drink offering. And there is nothing left for me to do. I am now ready to be offered. Wow! That's confidence that he is ready to die. Ang nakakalungkot, maraming Kristiyano takot mamatay. Kasi hindi pa nila nagagawa yung purpose kung bakit sila nilikha. The original intent sa tao, number one, meant to have fellowship and relationship with God. Wala pong question dito. Pero marami pa rin taong sumasablay sa relationship. Why? Kasi hindi naman talaga nila intentionally priority ang Diyos pagdating sa relationship. The most important relationship that you have, brothers and sisters, is your relationship with God. Nothing more, nothing less. Your relationship here on earth is just temporary. Yung katabi mong yan, isang araw, iiwanan. Tingnan mo nga yung katabi mo? Tingnan mo nga. Isang araw, iiwanan ka niyan. Either iwanan ka niyan technically or iwanan ka niyan physically. No, physically, ibig sabihin, mamatay, no? And technically, pakaiwanan ka niyan kasi hindi ka gusto. Ayaw niya na sa'yo. No? So, yan importanteng relationship natin, relationship with God. There is no amount of money or anything na dapat pwede nating ipagpalit sa relationship natin sa Panginoon. Amen po ba? Medyo mahina. Amen po ba? That's number one. And number two, the original intent for man to exercise dominion over the earth. Dapat we exercise our dominion. Dominion is about rulership. It's about management. God gave you your life, manage it. Manage your life. Don't waste it. God gave you your time, don't waste it. God gave you your possessions, don't waste it. God gave you the talent, God gave you the gifts, don't waste it. Meron pong pangitain kahapon, meron pong revelation kahapon, at tinuturo sa SOM Module 2 na kapag yung regalo at yung gifts and talents na ibinigay sa iyo ng Panginoon, hindi mo ginamit para sa kanyang kaluwalhatian, alam nyo ang mangyayari sa inyo? You will become evil. SOM Module 2. Future resurrection. Yun ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Kapag hindi natin ginamit yung regalo at talent na ibinigay sa atin ng Panginoon, you will become evil. Number 3, na gusto kong makita natin dito.
the original intent for man is men were created to reflect God's image and to extend His heavenly kingdom on earth through our lives. Through our lives, action, and decisions. And that is very important. Alam niyo, itong tatlo to, pag naunawaan natin ito, magkakaroon po ng direksyon yung buhay natin. Nung last week, nag-share ako na meron nag-training sa amin. No, siguro, hindi ko alam kung 6 ba yung 7 yung taga-Sirtec, Patrick. Ilan ba sila, Patrick? 6, 7. Yung taga-Sirtec. 7, no? May nag-training sa amin na 7, including their managers. No? And lahat to po ay karamihan mga engineer. So, I intentionally, nasabi ko, magmerienda tayo sa taas. Sa office ko after ng training. So, pwede bang mahingi yung 15 minutes nyo? So, eventually, I shared the word of God doon sa mga nag-training sa amin and nag-training ng equipment, no? And I shared the word of God and of course, all of them accepted the Lord Jesus Christ, no? And sabi nila, ngayon lang namin naunawaan ang salita ng Diyos. Sabi ko, hindi aksidenteng nagkamit tayo dito, no? And then, the following week, ito, yung last Friday, yung namang aming partner principals, sabi ko, intentionally, I asked them, pwede bang mahingi yung 5 to 10 minutes nyo? And then, again, I shared the word of God, and they accepted the Lord Jesus Christ. And then, after nung mag-share doon, pinakita sa akin ng Panginoon, that semiconductor industry is for Christ. Very specific. Engineers is for Christ. Yun ang nakita ko na sinasabi sa akin ng Panginoon. Intentionally, we need to do that. Maraming tao ang kailangan ng Panginoon. Kahit sino pa siyang antas ng buhay. Kahit nga may-ari ng kumpanya. No? I really praise the Lord and every time na mamimit namin yung may-ari ng isang kumpanya, he's a Chinese guy, pero alam nyo, sobra yung respeto na nakukuha ko. No, kahit Chinese siya, he will call me brother, my pastor. I really praise the Lord, no? That is something na respeto na ibinibigay din sa atin ng mga tao. And kahit sino pa siya, he need God, no? Every time I send the word of God sa kanya sa mga messages, no, sa text or even sa Viber, no? He's so appreciative. Oh, thank you, Pastor, sa word of God. Thank you. We just need to do our part, mga kaibigan, mga kapatid, mga anak sa pananampalataya, mga ka-churchmate. We just need to do our part at gagawin ng Panginoon yung parte niya na hipuin yung tao. Ang minsan lang problema natin, hindi natin ginagawa. We were created to reflect God's image. God created you in His image and likeness. Mga kapatid, ang kawangis natin ay ang Diyos. We should extend His heavenly kingdom on earth. Anong ginagawa mo sa school mo? Anong ginagawa mo sa community? Anong ginagawa mo sa trabaho mo? Gumiti ka. Sabi mo sa kanila, pinagpala ako ng Diyos, Kristiyano ako, niligtas ako ng Diyos. You need to tell them. Kailangan mag-reflect sa buhay natin, sa salita natin, sa mga decision-making natin, nakikita yung image ng Diyos.
Yung heavenly kingdom. Hello? Ngitian mo ulit yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, your most important relationship, sabihin mo yun, your most important relationship is your relationship with God. Kasi, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Maaring ako sumablay sa'yo, pero ang Diyos, hindi. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Yeah, next. Ito yung objective ng ating pinag-aaralan. Gusto ko lang makita natin yun, dalawa lang po. To understand the mission of Jesus as an expression of the kingdom of God on earth. At saka to challenge each believers to discover and live out their kingdom purpose. Ang sabi ng iba, late na ako nagnegosyo at the age of 40. Pero alam nyo, meron pong purpose ang Panginoon. Ang sabi ng iba, late na ako nagpastor. Magsi-50 na ako. Pero alam nyo, may purpose pa rin ang Panginoon. Hallelujah! Meron bang nahuhuli at nauuna sa Diyos? Ang timing ng Panginoon laging perfect. So wala pong nahuhuli, walang nauuna. Ang importante lang, gawin natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Kung sinabi ng Panginoon sa iyo, gawin mo to, gawin mo kagad. Wala pong nauuna, wala pong nauuna. Alam nyo, kapag timing ng Panginoon ang nasunod, listen. Kapag timing ng Panginoon ang nasunod, blessing will follow. Pero pagka timing mo ang nasunod, sumpa ang kasunod. So you need to align your timing to the timing ng Panginoon. Huwag po natin sanahangin yung oras natin. Gustong-gusto kang pagpalain ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gustong-gusto kang pagpalain ng Diyos. Nade-delight ang Panginoon kapag ka pinagpapala ang kanyang mga anak. Alam nyo kung bakit nadidelay? We made a wrong turn. We made a wrong decision. Hindi tayo transparent sa Diyos. Alam nyo, kahit hindi nyo itago sa mga magulang nyo, hindi nyo itago sa mga, kahit itago nyo pala sa mga magulang nyo, itago nyo sa cell leader nyo, itago nyo sa pastor nyo, lalabas at lalabas yan. Ito ang tip ko lalong-lalo sa mga kabataan. Ang daming kabataan dito. Mga kabataan, taas ang kamay. Palakpak man mga kabataan. Yung mga nasa tamang edad, pumalakpak din. Ayan, ito ang tip ko sa inyo. Tip ko lang. I've been there, no? I've been there. Ako po ay lumaki sa GIA, kaya gusto ko po kayong bigyan ng tip. Yung mga facilitator at saka mga cell leader nyo, be open to them, especially for prayer. Be open to your parents to ask their prayer, to ask a prayer to them. Saan kayo manghihingi ng panalangin? Eto, bibigyan ko na kayo ng tip. Pag lilipat kayo ng trabaho, maging open kayo sa simbahan para maraming nananalangin sa inyo. Huwag kayong malihim. I'm very open to my pastors and cell leaders. Wala akong trabaho. Cell leader, pag-pray mo ako. Wala akong trabaho, pastor, pag-pray mo ako. I'm very open. Sabi ko sa pastor ko nung ako'y magnenegosyo, mag-a-abroad na lang ako. Ang sabi ko kay Nanay Lem, mag-a-abroad na lang kami, punta kami ng Mexico. Ang sabi ni Nanay Lem, wag na kayo umalis. Magnegosyo ka na lang. Doon ko lang narinig yung salitang negosyo. Wala sa vocabulary kong magnegosyo during that time. Wala.
Pero nung narinig ko sa pastor ko, huwag ka nang umalis. Magnegosyo ka na lang. And the rest is history. I already surpassed the yung level ng business people. Andun na ako sa level na investor. Wala na ako sa level nung, kasi nag-grow tayo eh. Kayong mga kabataan, be open to your parents sa lahat ng mga decision making nyo. Kayong mga kabataan, be open to your parents, sa leaders, pastors, na ipag-pray kayo. Hingi kayo ng blessing. Huwag kayong mahiyang humingi ng blessing. Hindi po nakakahiyang humingi ng blessing. Hingi kayo ng blessing. Pastor, o sa leader, punta ka sa leader, pag-pray niyo po ako. Maghahanap po ako ng trabaho. Be open to your pastors. Be open to your parents. Be open to your cell leaders. Get their blessing. Maliwanag po ba mga kabataan? Mahina. Maliwanag po ba mga kabataan? Alam nyo, pagka wala kayong ginagawang masama, kayo ay transparent. Tama po ba? Pero pag may nililihim, nagtatago, ano ibig sabihin ng Kuya Bong? May ginagawang? Alam nyo, hindi po aksidenteng binigay ang parents nyo. Hindi po aksidenteng kayo ay na under ng cell leader na yan, o facilitator na yan, o pastor na yan. Be open. Please be open. No? Importante na cover kayo sa panalangin. Ayan, ano pa? Next. Sige, papasok na po ako sa isang point ko lang po. First point, yung Jesus' mission is to establish the kingdom of God. Yan po ang mission ni Jesus. To establish the kingdom of God. Nakikita po natin yan sa binasa natin. Next. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me. Jesus po ang nagsasalita niyan. To proclaim good news to the poor. Alam niyo yung sinasabing mahirap dyan to the poor, hindi po yung poor sa walang pera o walang resources. Ang sinasabi dyan na poor sa espiritu. If you don't know Jesus Christ, if you don't have relationship with God, kung wala ka pong personal na relasyon sa Diyos, ang tawag sa iyo poor in the spirit. Ang sabi na ganon, Jesus came not just to save individuals, but to establish God's kingdom on earth, to transform lives, and to set people free from spiritual, physical bondage. Think of how Jesus ministered nung time ni Zacchaeus. Na-encounter ni Zacchaeus si Jesus. Nabago yung buhay ni Zacchaeus. No, humingi siya ng tawad. No, lahat ng mga ginawa niyang kasamaan, binayaran niya at namuhay siya ng may takot sa Diyos. Nakikita, nagre-reflect si Kristo. Yan po yung napakasimpleng buhay na ginawa ng Panginoon kay Zacchaeus. Kapatid, kung ikaw ay binago ng Panginoon, dapat, sabi mo sa katabi mo, dapat, kung ikaw ay binago ng Diyos, dapat, may patotoo ka. Kasi kung wala kang patotoo, sabi mo, lakasan mo, kung wala kang patotoo, wala kang kwenta. Hindi, joke lang. Alam nyo, totoo po yan. Totoo po yan. Kung wala kang patotoo, how can you share the Word of God kung hindi mo na-experience ang Diyos? Wala kang patotoo. How can you share the love of God? How can you share na nagbabago ng buhay ang Diyos kung hindi mo na-experience? Lahat po tayo binabago ng Diyos araw-araw.
Lahat po tayo pwedeng humingi ng tawad araw-araw. Lahat po tayo pwedeng gamitin ng Panginoon para mag-reflect ang buhay ni Kristo sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka talaga. Kasi ikaw ay binago ng Diyos. Nakikita si Kristo sa mga mata mo. Tingnan mo nga yung mga mata ng katabi mo. Tingnan mo yung mga mata. Nakikita mo ba si Kristo sa mga mata ng katabi mo? Ha? Parang hindi eh. Parang medyo may disagreement yung katabi mo. Ano pa? Pangalawa? Next. Ayan, okay na yan. Okay na yan. Next. Yung God's heart for the lost. Nais ng Panginoon, none should perish. Ito ang gusto ng Panginoon. Kaya nga sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, basa! Malikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na inagpahamak. Hallelujah! The Lord is not slow in keeping His promise. As some understand slowness, instead He is patient with you. Not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Hallelujah! Alam nyo, ang mission ni Jesus, hindi lamang para tayong lahat ay ma-establish yung kingdom ng Panginoon dito, kundi lahat po tayo maligtas. The mission of Jesus reflects God's desire for every person to be saved and to come into His kingdom. Hallelujah! Alam mo, mahal ka ng Diyos. Ayaw kanyang mapahamak. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kaya, sumunod ka na. Sumunod ka na. Alam nyo, marami pong pag-aaral sa Biblia. Example sa Luke chapter 15, verse 4 to 7. Yung the parable of the lost sheep. Ito yung pinapakita kung gaano kalalim ang desire ng Panginoon para tayong lahat ay hanapin at iligtas. Kasi mahal ka ng Diyos. Next, ito na yung reality. The kingdom God or the kingdom is a present reality. The kingdom of God yan. The kingdom of God is a present reality. No? Anong ibig sabihin yan? Sabi na ganoon sa Matthew chapter 6 verse 10. Basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3, basa! Naway magmahal ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Alam nyo, ang kaharian ng Panginoon is not something distant or far off. It is present and active in the world today through Jesus Christ and His followers. Mga kapatid, we are called to represent the kingdom of God, to be the agent of the kingdom of God na nakikita sa atin yung kalooban ng Panginoon. Paano natin ipapakita yon? Paano mo ipapakita yung image ng Panginoon? Paano mo ipapakita na ikaw ay agent ng kingdom ng God o kingdom ng heaven
sa iyong buhay? Paano? Sa mga estudyante, paano mo ipapakita na ikaw ay agent ng Panginoon sa school nyo? Paano? Mag-aaral? Mag-aaral ba? Magbabahagi sa mga nagtatrabaho. Paano mo ipapakita na ikaw ay agent ng Panginoon sa iyong workplace? Paano? Tahimik. Alam nyo, katulad ni Jesus, katulad ni Jesus, siya po ay pumunta sa iba't ibang lugar. Para ano? Para yung bulag makakita, yung pilay makalakad, para ibahagi yung pag-ibig ng Diyos. Jesus' miracles of healing, deliverance, and provisions were sign of the present kingdom. Alam nyo, sa buhay natin ngayon, we are the modern missionary. Sabi mo sa katabi mo, you are a modern missionary. Umihina, you are a modern missionary. Hallelujah! Kung ikaw ay modern missionary, dapat nagre-reflect sa'yo si Kristo. Dapat yung values mo is kingdom values. Alam nyo, mahirap maging negosyante sa isang sabihin natin, maraming mga negosyante ang corrupt. Na kahit nasa private. I've seen that. Na-experience ko yan. No? And yung corruption is all over. No? Kahit Kristiyano. Minsan nga, Kristiyano, nagnanakaw ng ballpen sa office. Minsan nga, Kristiyano, nag-uuwi ng typewriting sa office, from office. I have seen that. And it's rampant. Minsan, harap-harapan. Tayo mga Kristiyano, wala tayong ginagawa. Ang gagawin lang natin, mananalangin. Pero alam nyo, hindi po mababago yung mga tao kung hindi natin isi-share ang love of God. Hindi makukuha sa panalangin kung hindi natin ibubuka yung katotohanan ng salita ng Diyos. $30 kang nananalangin, o sabihin natin 5 years ka sa opisina mo, nananalangin ka dyan, na sana may mag-share. Bakit hindi ikaw? Ikaw ang Kristiyano Sana may dumating dito mag-share sa amin ng Word of God. Kasi ayaw mo ibuka yung bibig mo. Pinadala na ng Panginoon yung dapat mag-share doon, ikaw yun, pero ayaw mong gawin. Sa mga estudyante, dapat ikaw ang pinadala ng Panginoon sa classroom nyo. Naghihintay ka pa ng taong mag-share, ikaw dapat yun. Kasi ikaw yung agent ng Panginoon dyan. Sa community, huwag ka naman nalangin kung mayroong mag-share ba sa community nyo. Andun ka na Binigay na ng kasagutan na ng Panginoon na nandun ka, Kristiyano ka. Tapos nananalangin ka pa na may dumating, sana may mag-share sa kanila. Hindi natin naiintindihan. Mga kapatid, yung mission natin. Paano ba magre-reflect sa atin yung kingdom of God?
Sabi ko nga, kung wala kang patotoo, wala kang. Pag wala kang kwento, wala kang. Kayo nagsabi niya na. Ito'y warning sa ating lahat. Warning sa ating lahat. Miski ako, sumasabali ako, minsan nakakalimutan ko. Pag nadadala ako ng sitwasyon. Pero this time, I will be more intentional sa mga taong kausap ko. I will make time, no? I will make effort to reach them out. And that is the reflection of kingdom of God here on earth. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng nasa langit. Yang salita na yan, lagi nating naririnig, pero hindi natin sinusunod. Lagi nating naririnig, pero hindi natin sinusunod. Hindi natin sinusunod. At yun yung nakakalungkot. I'm not here para to make you good, but I'm here to present the truths. I'm not here to make you looking good. I'm here to present the gospel. And that is the truth. Sa application, gusto ko matapos sa ating application. On a personal application, Pastor, paano ko i-apply yan? Of course, ito, dalawa lang ang nilagay ko rito, hindi ko dinamihan. No? Sabi ko, identify and help someone in need. Katulad ng binasa natin sa salita ng Panginoon sa Matthew chapter 4, sa Luke chapter 4. Kung ano yung ginawa ni Jesus. Plan a community outreach initiative. Alam ko meron kang pangangailangan. Pero kapag ang mindset mo tumulong sa tao, mas lalo kang pagpapalain, kapatid. Ang tao, kita mo ngayon, ang daming mga proclamation ng mga politiko. Asan yung mga tao nagsisiksikan doon? Hallelujah! Pinapalakpakan yung mga politiko. Ang lalaki ng bandera. Pagtapos noon, 500 na. Hindi naman pupunta yung mga tao doon ng hindi kakain. Walang makukuha. On a personal note, application. Identify and help someone in need. Hindi mo kailangan maging politiko para tumulong. Hindi mo kailangan nasa posisyon para tumulong. Hindi mo kailangan maging leader para tumulong. Bawat isa sa atin may kapasidad na tumulong. Hallelujah! Not only in prayer, not only on financial support or moral support. Meron tayong kakayahang tumulong. Tumulong tayo. Number 2, plan a community outreach initiative. Katulad ng sinabi ko, alam mo, para hindi ka maging evil, sumama ka sa mga medical mission, sumama ka sa mga evangelism, sumama ka sa mga ministry, sumama ka sa mga Bible study. Alam niyo, sabi ng Panginoon, kahit isang kaluluwa lang ang tumanggap sa Diyos, buong kalangitan nagsasaya. Hindi po paramihan, kahit isa lang. Buong kalangitan nagsasaya. Kasi kung hindi ka sasama, pag hindi ka sumasama sa mga outreach program, kapag hindi ka sumama sa mga outreach program, initiative, hindi mo na i-experience. Hindi mo na i-experience yung pagkilos ng Diyos.
sa buhay mo. Kasi pag nasa outreach program ka, makikita mo talaga, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Pumunta ka sa New Bilibid Prison, malalaman mo, ikaw pala'y pinagpala ng Diyos. Pumunta ka sa mga medical mission, ikaw pala'y pinagpala ng Diyos. Kasi maraming tao ang nangangailangan ng kagalingan, maraming tao ang nangangailangan ng kalayaan, maraming tao ang nangangailangan ng moral support, financial support. Alam mo sa kulungan, magbigay ka lang ng isang sabon, iiyakan ka nung mga ano tawag natin doon, yung deprived of liberty, PDL. Persons deprived of liberty. Hindi na po prison, mga prisoner ang tawag sa kanila, PDL. So they call it PDL. Deprived of, person deprived of liberty. Malalaman mo, ikaw pala pinagpala. In conclusion po, alam niyo, ang title natin is Understanding Our Kingdom Purpose. Let us align ourselves to Jesus. Ang purpose natin, kung ano yung mission ni Jesus. Jesus' mission is our mission. Sabi mo sa katabi mo, Jesus' mission is your mission. Ulitin mo ulit, Jesus' mission is your mission. Amen. Amen. Living with kingdom purpose. Isang bagay na gusto kong iwanan sa inyo, mga kapatid. We are not here just to survive or accumulate material wealth or possessions. But we are here to live with a kingdom purpose. At ang ibig sabihin nito, we need to manifest God's will and establishing His kingdom values. Righteousness, peace, joy, and love. Bawat aspeto ng ating buhay, dapat nagmamanifest yung kingdom values. The kingdom purpose, your kingdom purpose, ito yung magdadala sa'yo ng personal success. And I experienced that. Hindi po ako ang pinakamagaling, pinakamatalino, pero ako po yung pinagpala. Kapag ikaw ay nasa kingdom purpose ka, there is a sense of achievement and personal success. It's about impacting the world for God's glory. Hindi ka pinagpapala para sa iyong sarili. Again, Jesus' mission was to proclaim the kingdom of God and to bring transformation to those in need. Bilang mga followers ni Jesus, we are called to be part of the kingdom mission, sharing the gospel, serving the oppressed, and living out God's purpose in our lives. Ang challenge ko in this coming week, intentionally pray and ask God to reveal areas in your life kung paano ka gagamitin ng Panginoon. Align your actions
with this mission and seek opportunity to proclaim the gospel of Jesus Christ. Can we stand, please? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tingnan po natin ang ating mga sarili. Do we understand your individual kingdom purpose? Have you experienced the manifestation of the kingdom of God in your life? Are you living and walking doon sa purpose kung bakit kanya nilikha? Kapatid, ikaw ay tinawag ng Diyos mula sa karamihan. To set apart dahil meron siyang purpose. And it's up to you, brothers and sisters, whether you will align your purpose to God's kingdom purpose. God loves you. God loves you very much. If you want your personal success or achievement, it's about time. It's about time to fully surrender your life to God. The mission of Jesus was to proclaim the kingdom of God and to bring transformation. Lord, we thank you for revealing your mission through Jesus. And as a Christian, we are imitators of Christ. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay na isinasapamuhay ang prinsipyo the principles of your kingdom in our daily lives. Lord, I pray that you will empower each and every one of us by your Holy Spirit to change our mindset, to focus on the mission with the same mission that Jesus has. To share the good news, to serve the oppressed, and to be a light in this world.
Lord, I pray for each and every one of us. Cause us that we go from here, that we may apply, Lord, your word. This is not just a lesson that we've learned, but cause us to apply them in our daily lives. Salamat po, Panginoon, sa challenge. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, for revealing your word to us. Marami pong salamat, O Diyos. Pwede po itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Panginoon, nakikita mo po ang mga kamay na ito na nakataas sa iyo. Tanda ng aming pagsuko sa iyo. Sinasabi namin, Panginoon, na itong buhay na ito ay para sa iyo. Na ang aming espiritu at kaluluwa ay pupunta kung saan kami dapat pumunta. Ang nais mo na makasama ka namin. Lord, ang merong lakas kami, ang merong oras kami, ang merong resources kami, ito po ay galing sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang lahat-lahat ng meron kami ay mainam naming ibalik sa iyo. Sapagkat ikaw po ang may-ari nito. Baguhin mo po ang aming isip. Itama mo po ang aming puso ayon sa purpose mo sa aming buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Pagpalain ka nawa ng kapayapaan, biyaya at gabay mula sa Diyos. Naway mapuno ng pagmamahal, pag-asa at pangunawa ang iyong paglalakbay sa buhay na ito. Naway matagpuan mo ang kalakasan sa oras ng pagsubok, kaginhawahan sa mga sandali ng kalungkutan. Naway lumakad ka sa liwanag ng karunungan at maranasan ang kagalakan ng pagbabahagi ng kabutihan sa iba. Naway patuloy kang magbigay ang panalangin ito ay magbigay sa iyo ng mga biyayang iyong hinahangad at magdulot ng kasaganahan at kaganapan sa iyong puso. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord.